Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Muling nagulantang ang maraming netizen dahil talagang bumalingbing nga itong si Robby na ito at talagang kinalaban nga ang mga Duterte. Dito nga natin mapapansin na talagang kilala na nga natin itong si Robby na ito na talagang sinusuportahan nga itong si VP Inday Sara at Tatay Digong noon. Ngunit dito natin makikita na iba talaga ang ginagawa ng pera dahil talagang gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte. Ngunit ang nakapagtataka, bakit sakitid ba talaga ng utak ni Robby na ito ay talagang magpapagamit pa sa mga korap na mga opisyales na kung titignan natin ay talagang wala na rin itong ginagawa kundi puro putak-tete na lang ang sinasabi ni Robby na ito na tapos ngayon ay kakalabanin pa ang mga Duterte at bumalingbing na nga sa katotohanan. Dito natin mapapansin na hindi nga ito nakalusot sa pera na suhol nga rin ni Kusing ng Norte at iba pang mga politiko. Dito nga natin makikita na talagang sobrang nakapakarumi ng mga politika ngayon, lalong-lalo na kung ginagamit nila ang kanilang pera at binibenta na nila ang kanilang mga prinsipyo. Kaya naman maraming netizen ang nanggalaiti ng galit na dati ay nabibilib kay Robby na ito. Ngunit ngayon nga ay talagang kinamumuhian na nila dahil isa palang balimbing at manggagamit lamang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi ko to kilala. Ano bang kinalaman ko sa taong ito? Kaso lang nakita ninyo na ipinaglaban niya yung kanyang karapatan na hindi siya pasisiil, hindi siya patitinag sa mga julul sa Huwad Committee na 6 trillion jutang gininan yung lahat. Yan. Kung kaya ko lang magbura ng 6 trillion, hindi na ako matulog. Jutang gininan. Ganon, araw-araw, ganon ang gagawin ko. Hindi na ako matutulog. Baka pag nagjutang gininan ako everyday, baka pagising ko, gur-gur na kayo lahat. Anyway, seriously. Sabi dito, kakagalit to mga palangga. Police Colonel Hector Udani Grijaldo Jr., 01533 PHAU DPRM, is placed under automatic leave of absence without pay, detained. Effective December 12, 2024, Authority Memorandum from CPHU, PHAU, DPRM, dated December 12, 2024, and Memorandum from House of Representatives. Tignan mo, dated December 12, 2024, with subject issuance of contempt and detention orders. Pinagtulungan nila ang kawawang pulis. Pinagtulungan ni Bangag dahil utos na yan. Utos nila yan ng House of Representatives at ng pulis. Samantala, ang buwaka ng inang mabilog na nag-iyak-iyak sa Kongreso na sinasabi na siya ay inosente, binigyan ng executive amnesty na supposedly hindi binibigyan ng executive clemency ang mga korap na politiko. Korap. Hindi dapat binibigyan yon. Alam yan ng mga abogado. At mayroong mayroong counselor na Ilonggo na nagpa-interview sa SMNI, si pangalan nito, tingnan natin. Mga palangga, you have to move fast. Tapusin nyo na itong mga buwaka ng inang ito. Okay. Si Councilor Plaridel Nava. He sounds so smart. Siya pala ang nag-file ng mga cases laban kay Mabilog. At sinasabi ni Councilor Plaridel Nava na talagang si Mabilog ay sangkot dito sa pulburon at sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Imagine ninyo, pinakawalan ni Bangag at ni-reinstate na pwede siyang bumalik at tumakbo pa uli sa public service, where in fact hindi siya nagsilbi kung hindi ng budol din. Very Leni Robredo,
Very dilawan itong taong ito dahil yun naman talaga sinuportahan. Kaso lang, hindi ka natin nakita na si Lisa Tanas ay isa palang dilawang demonyo. Okay? Kaya nga ngayon, pulawan na sila. Magkakampi na ang mga hayop na to. Ang nakakalungkot dito mga palangga, imagine niyo ang isang pulis na nagtatrabaho, nagsabi lamang ng katotohanan, nanindigan, tinanggalan ng karapatan na magkaroon ng tamang treatment, fair treatment. Tinanggalan pa ng sweldo. Kumusta naman? Hindi natin alam. Ano ang nangyari? Imagine mo, may pamilya yan, may anak yan, may bills na binabayaran, may pinapaaral yan. Sabi ni Kiwi Dakat, Miss Maharlika, why not mag-GoFunding tayo for Colonel Grado? Actually, may kinokontak ako na humingi ng bank information ni Colonel Grijaldo, ng GCash, or family niya. Pero wala pang dumarating sa akin. Colonel Grijaldo, sa family ni Colonel Grijaldo, dun sa kaibigan natin na, na nagpapatulong tayo, I would love to help you through my platform. Walang sweldo, kawawa eh. Galit na galit ako sa mga taong inaapi, katulad ditong pulis. Nagmumura ako sa mga pulis, pero hindi lahat ng pulis kamura-mura. Walang sweldo. Ano nangyari nung Pasko? Nung bagong taon? Paano sila nakabayad ng bills? I hope may pera silang ipon. Paano kung wala? Alam ko kung paano mawalan. Mawalan ng pera. Para kang, hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Pag wala kang pera, tinanggalan ng sweldo sa utos, special order ng WAD Committee at ng PNP na yan, mga kababayan. Nakita niyo kung gaano kahayop ang gobyernong ito? Yeah. Let's help. At saka, I message, ganito, okay? May mga nagko-connect. I thank you, Attorney Vic Rodriguez. Doon sa mga nagsasabi, I believe po, tinutulungan ni Attorney Vic Rodriguez si Colonel Grijaldo. I believe so. And I hope tulungan mo, i-represent mo yan, Attorney Vic, kung ano man yung kaso. Diba? Dahil ikaw na ngayon ang sumbungan. Pag kailangan ng kaso, isumbong mo kay Attorney Vic. Kasuhan natin, ganyan-ganyan. Abogado yan eh. Kayo, pwede rin kayo magsumbong, pero pwede natin forward. Okay? Kasi may law office siya. So, ganun pa man, mga palangga. Galit na galit ako na nalaman natin na zero sweldo, wala pala siyang sweldo. At dun sa mga tutulong, gusto ko diretso. Sana wala namang gumamit kay Colonel Grijaldo na manghihingi, tas hindi naman nakakarating. Kaya kung ako manghihingi ng tulong sa inyo in behalf of Colonel Grijaldo, gusto ko diretso sa family niya o sa trusted person niya. Para diretso yung tulong, para walang mangumisyon. Di ba? Alam nyo na, maraming gumagamit, di ba, sa pangalan niya. And I hope po, kung gusto nyo tumulong, dito, maririnig din nyo sa akin, naaawa ako. Alam mo, tsaka sabi ko, talagang yung puso ko. Ano nangyari sa family niya? Pasko yun eh. At saka, it doesn't matter, Pasko, bagong taon, o kung ano man. Hindi naman niya gustong umabsent siya eh. Kinulong nyo siya eh. Buwa ka ng... Tanginan nyo. Kinulong nyo yung tao. Minaltrato nyo. Ikaw bangag. Tandaan mo tong sinabi ko sa'yo. Hindi ka na magtatagal. Sa anumang paraan, pumantay ang paa mo, mapatalsik kang sinungaling ka, na nagbasa ka ng 4,057 pages, may kalalagyan ka. Kayo ni Lisang kidnapper, lahat kayo na kumakampi sa mga bangag, may kalalagyan kayong mga walang hiya kayo. Pagbabayaran nyo lahat. Abangan nyo po dito sa channel natin. We have to help Attorney Grijaldo. Ako, mismo. Alam niyo naman ako, hindi ako nanghihingi sa inyo personal ko. But sa mga taong inaapi, we have to help him. Dahil sinalaula siya. Sinalaula ng mga walang hiyang ito. Grabe, mga kababayan. At kababayan pala natin si Colonel Grijaldo, Ilonggo, Cebuano. Marunong magsalta ng Cebuano, Ilonggo. Ang mga Ilonggo, matapang talaga yan. Lahat naman ng lahing Pilipino eh.
Pero I can speak in behalf of Ilonggos. Ang mga Ilonggo, karamihan dyan, maliban kay Jed Mabilog, okay? Maliban sa mga sindikato. Ayan si Lisa nagpapanggap na Ilongga, pero demonyo. Karamihan sa mga Ilonggo, mabuot na sila. At talagang to the last drop ng dugo nila, palaban yan. Maisog yan, mga kababayan. Halang ang kaluluwa ng administrasyon. Ngayon pa lang po, sabi ni Kim Namjoon, in the history of PNP sa pamumuno ni Tuta, PNP, the worst chief PNP in the history. Yes, sabi ni Marcelino Aquino. Sabi ni Romeli Perez Cruzada, 4,000 pages binasa daw ni Bangag. Yes, nabagit ko na kanina, 4,057 to be exact. Ang gaba, dili magsaba, sabi ni Facey Dilla. Gcash ng pamilya ni Colonel Grijaldo, sabi ni Seni Almoroto. Yes, palangga, ay wala pa, hindi pa dumaral. Hinihingi ko na yung Gcash ng family niya kasi gusto kong, nung nalaman ko na hindi para sinweldohan talaga, wala eh. Mismo ang gobyernong pinaglilingkuran niya ang bumaboy sa kanya. Mismo ang mga taong nasa gobyerno ang nagsalaula, ang nagwalang hiya sa kanya. Kaya nga sabi ko kanina, kaya yung mga vloggers ay ipapatawag. Kasi nagagalit ang mga walang hiya na minumura daw natin sila. Mga kababayan, ang pagmumura ay hindi libelous. Ang pagmumura ay dala ng iyong galit, emosyon sa mga taong kawatan katulad ng mga hinayupak na yan. Dahil kung hindi sila magnanakaw, bakit tayo magmumura? Yang hinayupak na Saldico, na Robles, yang mga hinayupak na yan, na dahan-dahang inuubos ang pera ng bayan. Wala na nga eh. Wala na pera ng bayan. Si Bangag, yung mga jutang Genemes, nagnakaw na sila, ipipraise ba natin? Wow, ang galing-galing nyo namang mga awat. Sige, mga awat pa kayo. Ganon ba? Kulang pa, Dan Fernandez siyang mura sa buong pamilya mo. Sa lahat ng nakikinabang sa kaban ng bayan, sana sa bawat lamon nyo mabilaukan kayong lahat. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung ako ang presidente ninyo at may power ako, executive power, na pwede yung gorgor, kung pwede lang, I know it's not possible for the sake of this vlog. Simula sa sinapupunan pa lang ng lahi nyo, dapat gorgor na ang parusa. Sa bawat pamilya na nakikinabang sa kaban ng bayan, I may sound harsh, pero you know what? Hindi ba harsh? Hindi ba nakakagalit ang buong pamilya ay nagnanakaw, lumalamon sa nakaw na pera ng bayan? Ang mga asawa na nagdi-display ng mga nakaw na Hermes, nakaw na Rolex, katulad ni Kimbo na nagdi-display ng Rolex na dating nagta-tricycle. Walang masama kung nag-tricycle pa. Ang masama, a year ago, nag-tricycle ka, nung pumasok ka sa politika, naka-artista ban ka na, naka-Rolex ka na, kung ano-ano pa ang iyong mga mamahaling gamit. Diba? My God, mga kababayan. Ay, nako. Wala ka na namang lipstick. Sabi ni Singip, pag-lipstick nga ako palangga. O, natamad kasi ako naman palangga. Wala naman ako kakarte-arte sa katawan. Sa totoo lang eh. Nag-lipstick tayo. Para sa iyo to palangga. Ayan, nawala na kasi. Dakdak. Alright. Pobreng Pinoy. Sabi ni Viral, disagree po ako sa inyo. Saan ka disagree palangga? Baka sabihin mo para masagot kita. Tuwang-tuwa si Eric Tulfo na tabunan ng issue sa kanya, sabi ni Melvin Ranada. Hindi pwedeng matabunan yan. Si Eric Tulfo Sylvester. Yan pa ang isang Eric Sylvester. Yan pa ang isang kawatan tulad yung ngayon. Oh, by the way, yung anak ni Rafi Tulfo na nag-sorry-sorry na ngayon. Ano ang sorry-sorry ng Julol? Okay? Tingnan yung sorry-sorry niya. Alam mo, ay, nasa inyo na nga lang yan eh, kung paano nyo anuhin eh. Sabay yung sorry-sorry niya. Anyway, sorry-sorry ng Julol. Nag-sorry-sorry yung anak ni Rafi Tulfo
na parang humingi siya ng pasensya kasi daw yung kanyang sasakyan dumaan doon. Doon ako nakatawa. Yung sasakyan daw niya ay dumaan doon sa bus lane. Okay? Wait a minute. Ang sabi ng Julol, okay. Ang sabi ng Julol, ito, meron sinabi ang Julol. Ba't hindi buo to? Ito. Sabi ng Julol. Anak to ni Rafi Tulfo. Lubos pa ako humingi ng paumanhin sa publiko. Kaya dapat wag nyo na iboto to mga Tulfo na to. Lahat sila. Lubos pa ako humingi ng paumanhin sa publiko lalo sa mga naapektuhan at naabala ng insidente. Kamakailan kaugnay sa pagdaan ng aking sasakyan sa EDSA bus lane. Julol! Ano yung sasakyan mo? Nagdaan mag-isa? Tesla ba yon? Or yung ano yun, yung Waymo? Waymo ba yun? Yung dito sa Amerika na nagda-drive? Hindi na kailangan ng driver? Was it Waymo? Tama ba? Baka bangag na rin ako. Lang yato. Ano sabi niya? Mga palangga. Yeah, Waymo nga. Driverless car. Okay, tama ako. Waymo ba yung sasakyan niya na driverless car? Yeah, may cross control. Ako, yung test ako, takot ako. Ayoko ng ganun eh. Kasi gusto ko, ako pa rin nagmaneho. But anyway, going back. Mga palangga. Yung sorry niya, for Ma'am Raga, nasabi niya dito, lubos ako humingi na paumanhin sa publiko lalo sa mga, nabasa ko na yun. Sa insidente kamakailan kaugnay sa pagdaan ng aking sasakyan sa EDSA bus lane. Bakit dumaan ang sasakyan niya doon? Ng anak ni Rafi Tulfo. Kasi nag-abuso ka ng kapangyarihan na akala mo makalusot ka doon sa MMDA na nanghuli sa'yo. Baka akala mo pwede mong gamitin, anak ako ni Rafi Tulfo, congressman ako, representative ako. Diba? So nabuking ka, nahuli ka. Tapos sasabihin mo ngayong julul kang Javoy ka, mga Junakis ni Tulfo, Javoy. Lamon ng taba. Di yung mga susobels ng mga inayupak, abot hanggang paa. Di ba? Ano ba nilalamon nyo? Mga taba? Sabagay ako, Jomoba na rin ako. Pero hindi nga lang kasang Joba nyo. Mga Javoy. Yes, Melvin Ranada. Ano sabi ng hitad? Nabayaran na po ang mga kaukulang multa at sa ilalim sa kinakailangang seminar upang higit na maunawaan at maipaalala ang umiiral na batas trapiko. Julol, ngayon mag-sorry ka. Alam mo, in the first place, second place, third place, yung di punggol kang alinti, kang Javoy, na bawal ka dumaan doon. Pero abusado ka katulad ng tatay mo, ng tito mo, o ng angkan mo. Mga walang iya kayo. Diba? Diba yung suso sa Ligochi? Nakita ko lang. Yung suso hanggang lupa. Ay, arte-arte. Diba? Imagine mo, lumalamon sila ng bonggang-bongga. Galing sa pag-exploit sa mga tao. Kaya kayo, pag ulit-ulitin ko to, ito naman kasi mga palangga ko, nag-away na kayo ng jowa nyo, tulpo ka agad. Nasolve ba problema nyo? Hindi puro lang kahiyan. Mas maya okay na naman kayo ni palangga nyo, maglabing-labing na naman. Nagkanto kamo kay Tulfo, binigyan ka 2,000, 3,000 pamasahe. Pinagkitaan kayo ni Tulfo. My God. Huwag yun na nga, yung buhay nyo, yung rawag-wag nyo pa sa buong mundo. Pati mga sex capades niyo, dadalhin nyo pa kay Tulfo, pinagtatawanan lang kayo. At the same time, pinagkikitaan kayo. Paniniwalaan nyo ba yung Tulfo? Yung SWS na yan, na survey, hindi yan totoo. Magkano binayad mo, Erich Sylvester? Yung julul na yan, nagkasala sa batas ng Amerika, magnanakaw ng identity. Lahat sila dyan, kasabwat dyan sa vice scam na yan. Magpapayat na tayo. Sababay kayo sa akin. Bigyan ako ng 6 months.
Napansin ko, jumoba ako. Nakagabi, ang dami ko nakain birthday. Pero hindi naman aabot yung suso ko hanggang lupa. Baka niyong balik alindog ko. Huwag niyo ako hinahamon-hamon. Mga jaboy. Sabi ni Rebecca Ugata, jaboy, di ba? Darak kinakain yan. Oo, yun nga. Ay, ambot. O, sabi nito. Sabi ni Jaboy. Sabi ni Jaboy, palangga. Nangako po ako gagawin ko ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng pagkakamali sa hinaharap. Huwag ka mangako, gawin mo. Nahuli ka lang eh. Nahuhuli lang kayo, kaya kayo ngayon, kunyari pa, kumbaba. Diba? Mga bangag kasi kayo, manang-mana kayo kay bangag. Ang bangag yung mga pag-ugali ninyo. 4 times na daw, nahuli ang babe, ang jaboy na tulpo na yan sa EDSA. O talaga, hindi ko, ay may balita ba dyan? Estelia Vigo. Yeah. Yes, Flor, way mo. Yung driverless na car. Okay, ano pa? Ay, nako. Sabi ni Miles. Ano pang chika bumbong? Jaboy ka na, yabang ka fa. Correct, I know, right? Watching from Pakistan, sa Priscilla Aguilar. Kumusta dyan palangga? Sa Pakistan. Sabi ni Sally Kigochi, pigrolak ang ipakain sa mga jaboy. Basta tukmol pa sa... Alam nyo, nakakalungkot lang sa Pilipinas. Kung sino pa yung net pa yun pang mayayabang. Napansin nyo ba yun? Kung sino pa yung mga amoy pigrolak. Sabi ni Sally, sino ba mga amoy pigrolak yung pang mga mayayabang. At ikaw Erich Sylvester, yung mga pakain-kain mo ng mga almusal mo nga nasa tabi ka ng swimming pool, mahiya ka. Saan mo ninakaw o saan galing ang pera mo? Imagine mo 4 million lang ang dineklara mo sa tax mo. Tapos nakaka-afford ka ng mga ganyan pa drama-drama pa swimming pool, naka-afford ka ng $1.6 million cash pa. Pag binoto niyo si Tulpo, para na rin kayong nagboto ng Jaboy. Jajaboyin uli kayo mga palangga. Porkat may ibabayad, inaabuso ang batas, sabi ni Cooking Kata Recipes. Exactly. Hindi porket nagbayad ka ng multa, ipatatawarin ka na. Well, ang gusto ko na lang makita ninyo mga palangga, na ang mga tulpo, ibasura nyo na. Huwag sabihin nyo, kausapin nyo, lalo na kayo mga OFW. May power po kayo, mga kapalangga, yung mga malo sa buhay. Huwag nyong iboto yung mga yan. Huwag nyong iboto ang mga artista. Katulad na, pupunta na tayo kay Robin Padilla. Alam natin na kampi-kampi kay Pangulong Duterte, kahit ngayon may sinasabi. Pero pinagtanggol ba nila si Inday Sara? Ano ba title natin dito? I want to talk about it. Thank you, Cathy Binag, sa pag-submit sa akin ng screenshot na ito. Ano ba to? Robin Padilla, dinamay ang mga Duterte. Kasi pinagtanggol niya si Bong Revilla. Here's the thing, pating. Gusto ko mag-comment dito eh. Okay? Ikaw, Robin, magsuklay ka na lang ng bigote mo sa bahay mo. Wala ka naman ginagawa dyan eh. Gaganong-ganong ka lang. Daw gago. Gusto niyo ba ganyan senador? Ewan ko to kay Inday, bakit sinuportahan yan? Nabudol ka rin, Day. Ay, nako. Nabudol. Nabudol. Okay, nabudol talaga tayo. Asan yun? Sinend sa akin. Here we go. Ang sabi ng ni Padilla, alright? Mga kababayan at mga original na mga kapatid ko sa DDS. Original, okay? Mga tol, si Manong Bong Revilla ay hindi kailanman nagsalita ng hindi maganda patungkol sa ating chairman ng nag-iisang PRRD. Sabi pa niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. O talaga, kaya pala, ni isa sa inyo, walang nagtatanggol laban dito kay Inday Sara, sumisip-sip kayo kay Bangag for your political survival, for your political interest. Sa tingin ko, sa panahon ngayon, si Inday Sara ay mas hindi na magtitiwala sa mga mambubudol katulad ni
Bong Revilla. Okay? Ngayon, ang eksena dito, mga palangga, saan yung binabasa ko? Ang eksena, sabi niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Bakit ka nagne-name drop? Kung gusto mo ipagtanggol, Robin, napasuklay-suklay ng bigote, diyan ang kabaro mong si Robin Padilla, si Robin Padilla, si Bong Revilla, na umapila sa Supreme Court para gamitin ang kanyang nickname na Bong as surname niya, nakitang-kita na nag-take advantage, di ba? Para mauna ang pangalan niya sa balota, ipagtanggol mo siya. Pero bakit mo sinasabi na siya ay supporter ni Inday Sara where in fact, hindi naman kayo nagsasalita, lalo na si Bong Revilla, para ipagtanggol si Sara sa kamay ng mga smuggler, sa kamay ng mga kidnapper, sa kamay ng mga taksil na mga jejemong bangag. Hirap sa inyo eh. Ano sabi mo, Robin? Alam mo, hindi ka bagay talaga magsenador. Wala ka nang ginawa dyan eh. Suklay-suklay lang. Pag ganun-ganun ang bigote. Nung nagkaroon ng hearing dyan, nung nila Pastor Kibuloy issue, may ginawa ba kayo? Nanindigan ba kayo dito sa vice cam na ito? Nagsasalita ba kayo? Kaya ako, hindi lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte, nagtitiwala ako. Marami dyan double agent, sabi nga eh. Diba? Hi, Zion Lu. Oh. Marami dyan, ginagamit lang ang Pangulong Duterte. Ako, kahit kailan, hindi ko ginagamit ang Pangulong Duterte dahil wala naman akong planong tumakbo. At hindi ako nagagamit. Diba? At hindi naman din ako inutusan ni Pangulong Duterte na ipagtanggol ko siya. Dahil ang pinagtatanggol natin dito, katotohanan. Sabi mo, Robin, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Ano man po ang kulay ng partido political ni maestro. Ito na, alam mo, hindi kasi ako maestro, ganito, ganyan, ganito, ganito, kajotahan, mga malalalim na Tagalog, o maestro. Teacher ba siya? Teacher ba si Bong? Kaya maestro? Maestro ng mga kabigaan? Alam mo, Bong Revilla, nakasabay kita nung inauguration eh. Natuwa din naman ako nung sinabi nyo nila na pinapanood nyo ako eh. Pero grabe kayo. Grabe na naman ang pambubudol ninyo. Okay? Hindi porket nagkatabi tayo, hindi ko na, porket may picture tayo, pinost ko nga yun eh. Oh. Tapos ito yung ginagawa ninyo. Diba, Bong? Kumusta na nga pala ang monetization mo? Sa Facebook. Na-monetize ka na ba? Yan ang pinag-usapan natin eh. I'm just being honest here. Naalala mo, magkatabi tayo sa inauguration ni Bangag. Maganda yung praises niyo sa akin. Hindi ko naman to dapat ikukwento eh. Pero sobra yung ginagawa ninyo, hindi nyo mapagtanggol ang taong bayan. Not forget about Inday Sara eh. Hindi nyo maipagtanggol itong vice scam na ito. Hindi nyo pinagtatanggol na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay kidnapper. Diba? Hindi, kaya nga, first time I will tell you this. I'm not supposed to tell you, but true, totoo to eh. Hindi ako gagawa ng kwento. Remember, Lani and Bong? Magkatabi tayo doon sa upuan. Diba? Yung unang upuan ko nga, inagaw pa ni Gadon eh, yung bobo na yan. Tapos nagkatabi tayo doon. Makita nyo yung picture ko. Nagkukwentuhan tayo about monetization sa Facebook. Sabi ko nga sa sarili ko, really? Importante pa sa'yo ang monetization? With all the money that you have? Now, tuloy ko to, Robin Padilla. Ikaw, magkano monetization mo, Robin? So meaning, kayo, you're just for yourself. You're not for Sara. You're not for the people. Kasi kung for the people ka, kasi hodang sinong presidente, maninindigan ka. Bina-vice scam na tayo. Maniniwala kayo na si Bangag ay natapos 4,057 pages?